Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Pagdiriwang upang lahat natin masaksihan gaano pag-ibig ng Diyos upang tayo patuloy na tulungan, subaybayan at kalingain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Niños Inocentes, ika nga tayong mga Pilipino, di po ba? Pag sabi Niños Inocentes, sumanda ka. Pero napakahalaga kung titingnan natin sa anggulo ng ating buhay pananampalataya at upang lalo nating maipahayag ang kahulugan ng kaligtasang handog ng Diyos para sa tanan. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Dahil sa dakila mong kalwalhatian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, bugtong na anak, Panginoong Diyos,
Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon ng mga hindi pa makapagsalitang sanggol na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y inuukol. Ipagkaloob mong ang pananampalataya namin ay maipahayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Jesucristo at ipinahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus, na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyan ay si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin, at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayong iboy nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakayin ng kaaway na malupit, maaring kami noon ay nilulun na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagatan at tuloy-tuloy ng nalunod. Sa lakas ng agos, nooy nalunod nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nati kailangan ay sa puo nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panag-inip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggang hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook. Lahat ng may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panagoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Madalas ang tawag natin itong araw na ito na Niños Inocentes. Naku, talagang mga sikat ang mga Pilipino sa pagitong pagsambit ng Niños Inocentes na minana natin sa ating unang mga magulang. Tama-tama din naman sa panakaugnay ito sa ating mabuting balita sapagkat kapistahan ngayon ng mga banal na sanggol na walang kamalayang mga martir. Hindi pa sila namumulat sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Hindi pa sila namumulat sa kuntuko sa kasalanan na wala pa silang kamulatan sa ano pa mang diwa ng pananampalataya sapagkat intuiting huhubugin ito ng kanilang mga magulang. Kaya mga batang sanggol, di sa ating mabuting balita, 2 years old pababa. Nako, talagang to si Herodes, talagang ilalakipan mo ng mga bata. Gusto niya talagang maghahari siya, magpakit hanggang sa kamatayan, maghahari, magpakailanman. Kaya bata pa, talagang meron siyang maitim na balak, baka itong batang ito na sinasabi ng mga pantas na magiging hari ng mga Hudyo, kaya iba na naging timpla ng kanyang puso at kalooban, nagkaroon ng paghihimagsik at pagkagalit sapagkat baka pagdating mawawala sa kanyang trono ng kaharian ng buong mundo. Kaya binalak niya patayin kung sino mang batang sa 2 taon pababa, lalaki upang sabi nga ng mga pantas na 3 haring mago na talagang merong papalit sa kaharian ni Herodes. Yun ang kaniyang timplada na kanyang pagbabalita na narinig sa 3 pantas na ito na sumusubaybay sa tala na kung saan ang talang iyon upang sabihin isinilang na sa mundong ito ang Mesyas, ang Kristo, ang pinagpala ng Diyos, ang sinugo ng Diyos na malaon ng ipinapahayag sa lumang tipan ng mga propeta. Una, bigyan natin ang daan ng katauhan ni Jose, ang tatay ng ating Panginoong Jesucristo at kabiyak ng puso ni Maria, sapagkat inuluwal na sa maliwanag si Kristo. At noong pa man, mulat na si Jose sa maraming bagay sa takbo ng kasaysayan ng Israel. The historical background of what Israel is all about from the beginning. Tugo, matalino si Jose, bata pa siya hanggang sa pag lumalaki. Mulat na siya sa takbo ng political arena ng kanilang bansa.
Ikalawa, hindi maikakaila sa mga bawat Hudyo sapat ito naman ang kalakaran ng mga tao na talagang mapalapit sa Diyos, kumilala sa Diyos, alamin ang Diyos sa buhay nila. Kaya nga ba't ang 10 utos ay napakalaga para sa kanila, lalong-lalo na yung ako na unang utos. Mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat, ng buo mong pag-iisip, ng buo mong lakas, ng buo mong puso. Yan ang mga pinapahayag nila na talagang from the beginning, memorize nila. Yan ang ipinapasak nila sa kanilang tali doon sa kanyang mga ulo para hindi mawaglit ang pahayag ng batas ng Diyos na ito ay talagang hindi maililingid sa kanilang karaman. Kaya si Jose mulat din sa diwa ng pananampalataya. Kaya ang takbo ng relihiyon nasa kanyang ipuso't isipan, nasa kanyang kalakaran ng buhay at talagang ito ang pinagbubuti ni Jose sa kanyang buhay sa araw-araw. 2 bagay, the political arena of life and the religious way of life. Dito na kinababasa tuloy ni Jose kung ano magiging kagampan sa mga susunod na pangyayari sa pamagitan ng pagninilay-nilay sa takbo ng political arena o sa kalalagayan ng kanilang religious affair. Kaya dito sa diwa ng pinapahayag buting balita, ayun na nag-iinip siya. Di ba? Ang panaginip na ito, hindi yung ating panaginip na tayo himbing na himbing. Tapos kung ano-ano nasa isipan natin, yun ang panaginip nating mga Pilipino, di ba? Kaya madalas sabihin, ako, ang mga panaginip niya, baliktad na yan. Hindi totoo yan. Pero sa ating mabuting balita, may katotohanan sapagkat ang panaginip ay may mga batayan na hindi kinakailangang matulog ka para managinip. Pero nababasa mo ang takbo ng kasaysayan ng mundo sa pamamagitan ng takbo ng political arena, takbo ng religious affair, upang sabihin, iba ang mangyayari sa pagdating ng panahon na nababasa ni Jose, nababasa ng mga taong mulat sa ganitong maraming katotohanan nangyayari sa paligid at nangyayari sa kanilang pananampalataya. Kaya sa pagkakakilala niya kay Haring Herodes nung araw, talagang wala sinasantong tao ito. Marami siyang pinapatay. Ipinapatay pa rin niya yung kanyang asawa. Pinapatay pa rin niya kanyang mga anak. Sabat ayaw niya na talagang may hahadlang sa kanyang pagiging hari at pagiging ruler ng buong mundo. Diba? That is Israel. Kaya ito ngayon ang sistema. Kaya walang nalilibre kay Herodes. Lahat ay talagang sa lahat ay napapaaway at hanggang sa sila'y ipapatay ni Herodes. Ito na nga nangyari. Kaya nakita ni Jose sa pamagitan ng panaginip ang mga bagay na ito sa pagkamulat niya sa takbo ng kasaysayan ng bansang Israel at sa takbo ng buhay pananampalataya. Kaya walang patutunguhan kapag ganito ang namamuno at ganito ang namamahala sa kanilang lugar. Kaya inalis ni Jose ang kanyang anak. Punta siya sa Ehipto. Nasa saad naman, biro ninyo, sapagkat nasa sa lumang tipan ang mga bagay ito, the great prophecy of the old, na talagang si Jose ay mulat sa ganitong mga nilalaman ng lumang tipan upang pagnilayan niya, makinig din siya sa mga iba-ibang nagpapaliwanag ng mga propeta noong araw upang dagdagan ng kanyang kaalaman how to interpret the present situation and the coming situations in life. So sabi ni Jose, walang mangyayari sa buhay natin kung ganito ang uri ng pamamalakad, ganito na walang Diyos sa taong ito, dapat ay ikubli at talagang ihati o kaya maitago ang kanyang mag-anak at mula sa Jerusalem ay nasasabing
ang Ehipto ay medyo tahimik at pwede maging lunggap pa hanggang maging mapayapa na ang kapaligiran, tsaka na uli sila lilipat sa Jerusalem. Kaya dinala ni Jose sa Ehipto ang mag-anak upang doon sila manirahan hanggang dumating hanggang sa mamatay si Herodes. Sabi hanggang sa mamatay si Herodes. Ikalawa, may bisa at kahulugan ang panalangin upang ito ang palaging sambitin ni Jose. Uliran sa panalangin, uliran sa paghubog ng kaalaman sa takbo ng kasaysayan ng mundo at updated sa takbo ng religious life. Kaya nagbigay daan ito kay Jose upang maging tigib ang kanyang panalangin na hindi lamang ngayong pagkakataon upang tumakas sila noon pa man, nung wala pa siyang asawa at siya'y magkatipan pa lamang ni Maria at itatakda ng kanilang kasal at hanggang sa mabalitaan ni Jose na nagdadalang tao si Maria, talagang noon pa man, puspos siya ng panalangin. Tinan ninyo ang dinudulot na isang mapanalangin puso't kalooban na talagang ang halos makikita mo ang inilalarawan ng Diyos sa puso't isipan ng mga tao upang may gawin ang tao sa tulong at awa ng Diyos. Ito ibig sabihin ng panalangin. Iuugnay natin ating sarili sa Diyos at hayaan natin ng Diyos na gumalaw sa ating puso't kalooban na hindi tayo nalalayo sa takbo ng kasaysayan ng mundo at sa nilalaman ng ating pananampalataya. Yun ang tawag nating signs of the times, hindi po ba? Kaya nabasa ni Jose ang mga bagay ito. Na noong pa man, dito siya lumaki at ito ang kanyang kapaligiran. The signs of the times will always speak the truth and the purpose of life for the future too. Kaya binigyan ng daan ni Jose ang maraming bagay hanggang sa kanyang pagtanda, hanggang sa siya'y pumanaw. The signs of the times ay palaging nang nasa puso't kalooban upang ipahatid kung sa inaaukulan kung ano ang kahulugan ng takbo ng kanilang buhay. Pangatlo, tinatanggap ng mundo ang ganitong uri ng pamamahala ni Herodes. Alam ba ninyo ang successor ni Herodes? Herodes din, napakabagsik noon, lalo silang maging mabagsik pa kung sa kanyang tasatay na si Herodes. Ganito ang takbo ng kasaysayan. Upang sabihin nino man, kapag ganito ang uri ng pamumuno, the leadership of the time in the political arena of the people, walang mangyayaring tagumpay, walang mangyayaring kaunlaran, walang mangyayaring magandang kinabukasan. Kaya kung ang tao ay nasa panig ng kadiliman at ang kadiliman ng kanyang puso't kalooban, kanyang budhi, lalong-lalo na namamalakad sa political arena ng ano pa mang bansa, wala itong sa patutunguhan, walang tagumpay at walang mapapala, walang magandang kinabukasan. Kung ito'y tao, simpleng tao na nabubulig sa ganitong maraming mga pagkakasala, pareho din, walang kinabukasan, walang mapapala at walang kahihinatnan ang kanyang buhay sa kadiliman o sa ilalim ng maraming pagkakasala. Kaya, sa mabuting balita, nangyari na ang mga bagay ni ito. Pinapatay nga, talagang 2 taon pababa, pinapatay. Tumigit kumulang sa 20 hanggang 30 bata daw, according to the history, ang namatay. At dito sa ating mabuting balita, kung ano sinasabi sa lumang tipa na si Raquel, narinig sa Rama ang malakas na panagoy, tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, and so on and so forth. Ito'y nagpaibibigay kahulugan kung ano ang kasaysayan ng mundo kapag umiiral ang kadilimang hindi mawawala sa puso't isipan at palagi itong nababasa na pagninilayan upang hindi tularan at upang maging magandang halimbawa
kung ano ang pagsasaayos na minipiti ng Diyos sa bawat lupain sa buong sandaigdigan. Sa kabila ng kadiliman, may liwanag, sapagkat sa kadiliman may natututo ang tao upang tumalikod sa ano pa mang pagkakasala at tumahak sa matuwid na pamumuhay. Siguro natin sentro ang ating mabuting balita. Tulungan mo po kami, Panginoon. Heto kami nagdiriyon ba na misa. Kung kami man ay mabubulid sa kadiliman ng buhay, matutunawa kami at handa kaming tumalikod sa kadilimang ito at tumahak kami sa kaliwanagan ng buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga kapanalig at maging saksi tayo ng kaliwanagan ay dinudulot ng buhay pananampalataya upang siyang panindigan at bigyan ng halaga at kahulugan upang ang lahat ng bagay na sa ilalim ng pagsunod sa kalooban ng Ama. Ang ating pong tutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga batang hindi pa nasisilang naway iligtas ni Kristo na isinilang bilang ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Diyos na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan sa ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang magligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat na nagpapalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Tulungan mo po kami, Ama, magmulat kami sa takbo ng aming buhay. Lalo na namin pag-iibayuhin ang aming buhay pananampalataya. Sabi ko ay patuloy nagpapahayag ng iyong mga mitiin para sa aming mga gawain at dapat naming sakatuparan. Huwag mo kaming pababayaan sa pagbabasa namin sa mga takbo ng buhay sa mundo at buhay pananampalataya. Pinakikita mo sa amin ang magandang landas upang kami mabuhay sa kaliwanagan, tumahak sa kaliwanagan ng aming buhay sa araw-araw. Kaya itong lahat ng aming mapagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito'y ngayong ipinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayin mo kami pakundangan sa paghahaing ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ang siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupunoy ano. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin yung lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't magkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinihalin namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malinghapin mong simbahang laganap sa bundaigdig,
puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis, na aming Santo Papa, si Elias, na aming obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang nagpapala, sumusubaybay at siya nagbibigay daan sa matuwid nating pamumuhay, buksan ang aming isipan sa larangan nitong aming buhay sa araw-araw. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Kristo ang Ama namin. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbatihan tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Managalis na
Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mahapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya. Ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako. At ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa man makapagsalita para sa iyong anak ay papurihan. Ngunit kanya nang ipinutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo na may katatagan sa pananampalataya. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang pagtatanod natin at pagtatanghal sa kabanbanalang sakramento sa altar at siyempre itong ating kalakip ng panalangin hanggang sa pagwawakas itong ating pagdiriwang.
pananalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may karagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ng mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabanalan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos
ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sire benedictio procidenti abut noce comporsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabana-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento
sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Purihin Kanya. ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,